Ano ba ang dapat gawin kapag nanakawan ng PisoNet ninyo? Ang unang-unang dapat gawin ninyo pag nanakawan ng PisoNet ninyo ay mag-report kayo sa malapit na barangay sa inyo. Sabihin nyo sa kanila ang mga detalye, katulad ng ano yung mga ninakaw sa inyo, kung anong oras, at kung saan. Or kung may mapapakita kayong proof na ninakawan talaga kayo, katulad ng CCTV video, ay mas maganda upang maimbestigahan at maiwasan sa susunod. Ang pangalawa na dapat gawin guys, ay mag-move on na kayo sa ninakaw sa inyo. Yes guys, alam kong hindi madali, pero hayaan nyo na ang ninakaw sa inyo. Kung may balik, edi maswerte. Pero kung hindi, ay hayaan nyo na ito. Dahil kahit anong pagdadrama, pag-iiyak, or panginginayang ang gawin ninyo, ay hindi na ito maibabalik sa inyo. Nanakawan kayo. Ang ibig sabihin lang ay, mahina ang security ng shop ninyo. Magpasalamat na lang kayo guys dahil walang nangyaring masama sa inyo nung nangyari ang pagnanakaw sa lugar ninyo. Yung ninakaw guys ay pwede pang mabawi yan. Pero ang buhay, kapag nawala, kahit anong gawin natin, ay hindi na ito maibabalik. Ngayon naman guys, i-share ko sa inyo ang mga dapat gawin para maiwasan na manakawan kayo. Ang dapat gawin para makaiwas kayo sa magnanakaw ay mag-invest kayo sa security ng shop or ng bahay ninyo. Number 1 na dyan guys ang CCTV camera. Maglagay kayo sa bawat pinto, nakita ang pagpasok at paglabas ng tao. Pwede rin sa bintana or kung saan sa tingin ninyo possible na daanan ng magnanakaw. Maganda itong investment sa security. Dahil kahit wala kayo sa shop ninyo or sa bahay ninyo, ay makikita ninyo ang nangyayari dito. Pakita ko yung sample sa inyo guys. Bali ito pala ang com shop 2 ko. Bali meron akong 4 na CCTV dyan. And bawat sulok ay may nakalagay akong camera. Ultimo kahit sa labas ay meron akong CCTV. And so far, okay naman ito. And wala pa naman ako na-encounter na nanakaw sa shop ko. Ang gamit ko palang CCTV guys ay B380 Pro. Meron din nabibili ito sa Shopee. Basta ang bibili nyo ng CCTV guys ay merong memory upang ma-record ang mga nakaraang araw sa shop ninyo. Mas malaking memory ay mas matagal na araw ang ma-record nito. Dito naman tayo sa number 2. Ang number 2 naman guys ay mag-print at maglagay kayo ng mga ganitong signage sa shop or sa labas ng bahay ninyo. Be aware, CCTV in operation. Warning protected by CCTV. Maraming sample nito sa Google guys. Mag-print na lang kayo. Mas magandang may mga nakadikit kayong signage sa shop ninyo dahil kapag nakita ito ng magnanakaw ay possible na matakot sila na pasukin or pag nakawan ng shop ninyo. Sa akin guys ay meron din ako mga nakadikit na ganyan sa shop ko. Number 3 naman guys ay palitan nyo ang mga palyadong padlock, lock, at doorknob ninyo sa shop or sa bahay ninyo. Dahil minsan mas pinipili natin magtipid kaysa palitan ito. Kahit na hirap na kayong buksan or isara ang mga padlock ninyo dahil sa sobrang luma na nito or kalawang na nito. Suggest ko lang sa inyo guys, huwag kayong magtipid sa security ng shop ninyo. Dahil kapag pinabayaan nyo ito, ay baka ito pa magiging dahilan na pag nakawan kayo. Ang number 4 naman guys at ang last, ay kung kaya nyo mag-hire ng tao na magbabantay sa shop ninyo, ay mas maganda. Oo guys, medyo mahal nga lang ito dahil magpapasahod ka pa ng tao. Pero ang kapalit naman nito guys ay ang peace of mind mo. Dahil wala ka nang iniisip na pagnanakawan ng shop ninyo. Basta ang kukunin ninyong tao ay kilala ninyo or kamag-anak ninyo. Pwede rin naman ibang tao. Basta hingihan nyo sila ng identification. Gaya ng Xerox ng valid ID, birth certificate. At kung hindi nyo talaga ng assurance, ay pakuhain nyo rin sila ng police clearance or NBI para ma-sure kayo. Basta yung hindi nyo magiging sakit sa ulo. Dahil kaya nga kayo kumuha ng tao para may katulong kayo sa pagbabantay ng shop ninyo at hindi dagdag sakit sa ulo.